Sa pinalabas na news release ng Government of Canada noon lamang October 6 ay naka-highlight po doon yung patuloy na pagpapaunti ng temporary foreign workers at pagtataas naman ng parusa or penalties sa mga abusadong employers. Meron nga dong isa na minultahan nila ng $1 million at iniban pa sa temporary foreign worker program. Yun, so yun ang ating pag-uusapan ngayon guys. Mga ganitong impormasyon mula po sa Government of Canada. Ibibigay ko sa inyo ang mga detalles, kaya stay tuned. Sa Ate Menchie po ito. Hello everyone! Kumusta po kayo? And welcome back sa ating Menchie's Philcan Life YouTube channel. Kung kayo po ay interesado sa ganitong mga paksa, please subscribe to my channel. At salamat po sa mga dati na nating mga subscribers. At pwede rin po kayong sumuporta kay Ate Menchie through our channel membership. I-click lang po ninyo ang join button na nandyan po below our video. Ayun. At gusto ko nang pasalamatan ng ating mga channel members. Thank you kay Joy Gabriel TV, Nanette Lapira, It's Been Marie, kay Jency, Ariane Dalmalinaw, Marjo Momento, Marlo Quasay, Corazon Binene, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong patuloy na support sa aking channel. At ngayon, dumako na tayo guys sa ating topic. Paghihigpit pa rin sa process ng Temporary Foreign Workers Program ang ating pag-uusapan. Naka-highlight po yan dito sa news release na ito ng Government of Canada. At meron silang 4 na sektor na binabanggit na malaki ang importansya sa Temporary Foreign Workers Program. Ano ba yung 4 na mga sectors na yon? Kasama ba kayo doon? Okay, abangan. And then, meron po tayong ibibigay ng mga sample cases dito ng mga employers na abusado sa loob ng Canada na pinagmulta at iniban pa. May ban merong ban ng 10 years, 4 years, depende sa magnitude ng kanilang magnitude, parang laki naman. Depende po sa laki ng kanilang pang-aabuso base sa investigasyong isinasagawa syempre ng Canada. Okay, so doon po iikot ang ating topic. At alam ba ninyo na may website para makita po ninyo ang mga employers na non-compliant, yung mga nabigyan na nila ng disciplinary action. May website po niyan, may link po na akong ibibigay sa i-share sa inyo. Lalagay ko po dyan sa ating description box para po ninyo makita. But to start with, ang Temporary Foreign Worker Program daw po ay last resort ng pag-hire. Ginawa po ang Temporary Foreign Worker Program para kung walang makuhang aplikante sa loob ng Canada, sa labas naman sila hahanap. At ine-emphasize po yan nila ngayon dito uli. No? Although there was a time daw na marami po ang sinamantala kasi pwede kang magpasweldo ng maliit sa Temporary Foreign Worker Program, kaya ang ginagawa ng ibang company kuha sa labas. Ngayon, hinigpitan na uli. No? All employers seeking to use the Temporary Foreign Worker Program must demonstrate the genuine attempt to recruit local applicants first. Yun ha. Talagang dapat nagre-recruit muna dito. They must also continue recruiting for position while the application is pending. And workers under the TFW program represent approximately 1% po ng mga Canadian workforce. And they play an important role in the following sectors. Ito na guys, yung sinasabi ko sa inyo, yung following sectors, 4. Agriculture, food processing, construction, and healthcare. Yun po yung 4 na na-mention dito sa pinakabagong release na ito ng impormasyon. So mukhang itong 4 na sektor na ito ang kanilang magiging top sa bibigyan po ng focus. Kasi ang sinasabi nila ay this will be a sector-focused na Temporary Foreign Worker Program. Kung maglalabas man sila ng mga pagbabago or refocused program, malamang ang 4 na ito ang kasama. So kayo po ba'y kasama dito? Healthcare, construction, food processing, and ano yung isa? Agriculture. Huwag kakalimutan ng agriculture. So, binabanggit din dito guys, yung ginagawa na sa kasalukuyan na sistema para pauntiin ang Temporary Foreign Worker Program. Ang sabi dito,
We have several measures implemented to reduce reliance to the TFW program, resulting in 50% reduction overall in application to the program and 70% in the low-wage stream. Wow! 70% sa low-wage stream! Kaya madalas nating sinasabi kayo sa ating mga videos na sorry sa mga low-wage workers dahil mahirap talaga pong mag-apply ngayon sa Canada. 70% na po ang na-reduce nila kumpara last year 2024. Now, yun namang mga abusadong mga employer ay dinagdagan po nila ng mas mahigpit na pagmamatsyag. Ang mga employers daw po na hindi nagko-comply ay nai-issuehan ng monetary penalties up to 1 million per year. At pwedeng maging temporarily or permanently i-ban sa programa ng TFW. Ibig sabihin, pag naban ka, hindi ka pwedeng mag-hire ng TFW for a certain period of time or pwedeng forever. No? Maybe ban temporarily or permanently. In fiscal year 2024-2025, ang ESDC ay nag-conduct ng 1,435 na mga employer compliance inspection, of which 10% ng mga employers na yan ay non-compliant. So, 1,400 in inspection, 10% ang non-compliant, 140 ay hindi compliant. Dami Penalties more than doubled from 2 million to 4.8 million ang nakolekta nilang penalties, and resulted in 36 employers being banned from the TFW program. 36 po ang naban. And that's a threefold increase from last year. Ito, may mga sample po dito na mga cases. Okay. April 1, 2024 to March 31 of 2025. Ito pong taon ng ito, no? Number 1, an employer in agriculture sector ay na-fine ng $212,000 at naban sa temporary foreign worker program for 2 years dahil na-fail siya na mag-provide ng good working condition and for not providing the required documents sa inspection. So, hindi raw po maganda ang working condition ng agriculture employer na ito. So, it is in the farm. Yon. Another one, employer in the residential building construction industry, namultahan din po ng $161,000 at naban sa TFW program for 5 years dahil nag-fail siya na mag-provide ng proper wages. Nagpapasweldo ng mas maliit kaysa sa dapat sanang sweldo. And failing in the working condition and lack of compliance with federal and provincial labor laws. Maraming mga labor laws ang hindi nasusunod, nilalabag. Another one, employer in the long-haul trucking industry ay na-fine ng $150,000 for failing to genuinely operate business and for not providing the required documentation sa inspection. Tinatago ang mga papeles, hindi binigay sa inspector, Ito pa. Ito yung 1 million, guys. This September, last month lang, an employer in the fish and seafood sector was issued a penalty of 1M, $1 million, and 10 years ban sa programa. Ang dahilan, failing to provide proper wages and working condition. Maliit din magpasweldo. Binabarat sa sweldo. Kasi nga naman, ang mga temporary foreign workers, sa takot nila na pag nagreklamo sila'y pauwiin, at higit na pag-initan, kung ano na lang yung ipasweldo, payag na. But that's wrong. So, ang sabi dito, sa inspection, nakita po na nag-fail na pasweldohin ng tama and to provide a workplace that was free of abuse. So, maraming abuses. The workplace is not free from abuse, yun po ang sabi. To this date, the biggest penalty ever issued by the department because any mistreatment of workers or misuse of the program will not be tolerated. Yun. Employers who are found to be non-compliant with TFW program conditions are also listed in the public-facing website. Guys, ilalagay ko po yung link
dito sa ating description box. At pag nakita nyo yung public-facing website, nasa loob po mismo ng balita. Ayun yung public-facing website. I-click ninyo. At ito ipapakita ko sa inyo ang nilalaman, guys. Mga pangalan ng kumpanya, ayan guys, tinan ninyo, mga pangalan ng kumpanya na merong kaso, nagkaroon ng kaso, at makikita rin naman ninyo sa dulo kung sila ay eligible na o tapos na yung kanilang kaso, pwede na silang tumanggap ng foreign worker. Yan guys, na yan po sa public facing website. Tingnan nyo rin yung inyong kumpanya, yung employer ninyo baka kasama dito guys, okay? So marami po, maraming mga non-compliant na mga employers, at ang maganda po ay ito'y in public, makikita ninyo. Hindi po ito itinatago, may listahan sila. Nung minsan guys, ako ay nag-post nito sa aking Facebook page. At inipost ko lang yung isa sa mga cases dito. At may mga reaction kayo na ang tanong ninyo ay paano magre-report kasi may alam din kayo mga cases ng abuse. So ito po, may mga information po dito. Nakalagay din guys dun sa article. To support workers, Service Canada offers confidential tip line. Available 24/7. Meron pong online reporting dyan guys. Makikita ninyo. Dito po sa Quick Facts. Tapos nandyan po yung online reporting. I-click ninyo yan. At pwede kayong mag-report. At alam ba ninyo na meron din po dyang iba't ibang lengguwahe kasama na ang Pilipino. Tingnan natin guys. Meron pong Tagalog. Sabi dito, kung ikaw ay nasa mapanganib o peligrosong sitwasyon, mangyaring tumawag ka agad sa 911. Ito'y libreng tawag mula sa anumang telepono sa Canada. Which is true. Tapos, Tagalog ho talaga nakasulat. Tagalog. Kahit sino ay maaaring gumawa ng report. Lubhang siniseryoso namin ang lahat ng mga report ng pang-aabuso sa temporary foreign workers. Yan. So, basahin po ang kumpletong pahayag, etc. nandyan, Tagalog. Anyway, kahit hindi naman Tagalog, ay maintindihan naman ninyo po yung English. Natutuwa lang ako nakasama ang Tagalog sa mga language choices po dito sa online form na ito ng reporting. Pwede rin kayong mag-report direkta po sa Canada Border Service Agency or CBSA. Pwede rin kayong mag-report sa Canadian Royal Mounted Police kung may access po kayo. At ito, meron pong telephone number. 1866 po ang number, okay? So, online report abuse form, meron pong ganyan. I-click ninyo. O di kaya naman ay by telephone. By phone, 1-866-602-9448. Okay guys, ilagay ko na lang sa screen para makita ninyo. Available 24/7 to leave a voicemail. Usually, walang sumasagot. Leave a voicemail. Magpapakilala kayo. At sasabihin ninyo ang paraan para ma-reach out kayo. Live agents in over 200 languages Monday to Friday, 6:30 a.m. to 8 p.m. Eastern Time. So, yun guys. Maraming mga paraan para kayo ay maka-reach out sa Canada kung meron kayong irereklamo tungkol sa inyong employer. So, yun ang ating informasyon guys. So, in closing, masasabi natin na unti-unti, Canada is getting there doon sa kanilang sinasabing pagpapaunti ng mga TFW para makabalik uli sila sa normal na level. At nakikita natin doon na yun na, mahigpit na pag-apply. Mahigpit po ang application. Mahigpit sila sa employers sa pagkuha ng TFWs sa application process nila. At mahigpit na sila ngayon sa mga employers. Ang mga abusado ay dinidisiplina at binibigyan po ng karampatang parusa. Yun ang ating nakikita ngayon dito. At kung ito'y magpapatuloy, ay totoong gaganda pa ang TFW, ang Temporary Foreign Worker Program, para po sa kabutihan ng mga manggagawa, sapagkat importante ang mga manggagawa. Ayun na muna guys. Thank you for watching. Yan po ang informasyon. Kung nagustuhan po ninyo, please subscribe to my channel. Salamat sa inyo na dati ng subscribers. You can support me guys through our channel membership. Just click the join button and follow kung ano po ang instructions ng YouTube. Salamat sa ating mga channel members. At pag naging channel member kayo, mapapasama kayo sa aking mga binabanggit palagi sa ating mga video.
At gusto ko nang pasalamatan ng ating mga channel members. Thank you kay Joy Gabriel TV, Nanette Lapira, It's Been Marie, kay Jency, Ariane Dalmalinaw, Marjo Momento, Marlo Quasay, Corazon Binene, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong patuloy na support sa aking channel. Hanggang sa susunod na impormasyon mula sa Canada, si Ate Menchi po ito from Toronto. Bye-bye. Thank you for watching.